Pagdating ng katapusan ng mundo, ang iba ay labis na nag-iipon ng mga supply. Ngunit ako ay pumili lamang ng isang laptop. Ilang araw ang lumipas, nang ang lahat ay nagkukulong sa mga ligtas na bahay at umuusok ng balat ng puno. Pero ako ay malayang nakaupo sa bahay, kumakain ng hotpot at umaawit. Pati ang aking manika ay nakaluhod sa tabi ko bilang palamuti. Lahat dahil mayroon akong isang sistema ng supply ng laro. Maaari akong kumuha ng iba't ibang supply mula sa mga computer game. Bagaman sa kasalukuyan ay na-unlock lamang ang Crossfire. Ngunit basta't makakuha ng mga babaeng may rating na 75 pataas, maaari nang ma-unlock ang mga bagong laro o pelikula. Ngayon, mayroon akong 888 na game coins, na maaari lamang bilhin ang pinakasimpleng yay. Ngunit sa kabutihang palad, sa bawat pagpatay ko sa isa, makakakuha ako ng 100 game coins. Sa ngayon, ang sandatang ito ay may 4 na piraso lamang. Kabuang may 135 bala ang magazine. Hindi alam ang dami ng mga zombie sa labas kaya't kailangan mag-ingat. Pagkatapos makaalis at maubos ang ilang mga zombie, bigla kong natagpuan ang mga bangkay ng zombie. May isang kumikislap na bato sa tabi. Nang kunin ko ito, isa palang kristal na nukleo. Sabi ng sistema, ito ay isang zombie kristal na nukleo. Kung kakainin ito, may pagkakataon na mapalakas ang mga gene cell at mapabuti ang sariling katangian. Ngunit may posibilidad din na mahawahan. Nakakunot ang aking noo habang iniisip kung kakainin ko ba ito. Muli akong pinayuhan ng sistema na pwedeng magluto at pagkatapos ay kainin. Maaaring magtagumpay sa pagpapalakas o walang pagbabago. Kaya't nagmadali akong umuwi, nagbukas ng ilaw at ng electric stove para magpakulo ng tubig. Ipinahid ko ang kristal na nukleo sa loob para pakuluin. Pagkalipas ng ilang sandali, ang berdeng kristal na nukleo ay unti-unting bumula ng asul. Hindi ko sigurado kung okay na ito. Bigla akong naisipan na may mga gamot sa mall laban sa zombie infection. Pagkatapos kong isipin yon, gumastos ako ng 200 game coins para bumili at ininom ito. Nagbigay ng notification ang sistema na nakakuha ako ng isang pagkakataon na labanan ang impeksyon. Nang makain ko ang kristal na nukleo, naramdaman ko ang aking sarili. Ang lakas ko ay humigit kumulang nadagdagan ng isang bahagi. Mukhang talagang posible. Magandang magkapagsistema talaga. Huwag na sanang pag-usapan ang iba. Una, lutuin ang kristal na nukleo. Kung hindi alam ng iba, tiyak na mapapahamak sila. Totoo, nakatipid ako sa hindi kailangang magpakaabala. Pagkatapos, kinuha ko ang lay at pinaputukan ang mga zombie sa ibaba. Nang marinig ko ang babala na nakakuha ako ng game coins, lalo akong nagbigay ng sigla. Bagaman hindi marami ang bala ko, mayroon namang tindahan. Basta't tama ang 100 na yon. Maaari ring kumita ng maraming game coins sa pagbili ng bala. Pagdating ng panahon, makakapagpalit ako ng kaunting kagamitan. Lalo na ang protective suit, na makakapagdepensa laban sa mga kagat ng zombie. Ngunit ito ay isang magandang bagay para sa kaligtasan. Sa susunod na 1 oras, gamit ang yay, pinaputukan ko ang mga kapitbahay kong zombie. Hindi lumampas sa 1 oras, nakapatay ako ng mahigit 40 na zombie. Maraming kumikislap na kristal na nukleo sa ibaba. Tinatayang may 7 o 8 piraso. Sa puntong ito, mayroon na akong 4,000 game coins. At saka, ubos na ang bala ng yay. Kaya't muling binuksan ko ang tindahan. Pinalitan ko ito ng bagong armas. Suppressed Loan, nakasalalay sa 888 game coins. Bala, 100 game coins para sa 100 piraso. Nang ako'y naghahanda na muling pumatay ng zombie, biglang tumunog ang cellphone. Mensahe mula sa atin na manika. Waa, linye, nasaan ka na? Dito ay may pagsabog ng zombie crisis. Maaari mo bang iligtas ako? Naisip ko kung siya ba ay nakakatugon sa pamantayang 75 puntos, pero agad ko itong tinanggihan. Sa ngayon, may hawak akong leon. Baka hindi pa ako nakakalabas ay napalibutan na ako ng zombies. Kailangan ko munang maghintay na lumakas pa bago umalis. Pero nagreply pa rin ako sa kanya na huwag siyang matakot. Magtago ka ng mabuti, huwag kang aalis. Agad akong darating para iligtas ka. Sa mga sandaling ito sa Liuan Hotel, ang atin na manika na nagtago sa likod ng pinto ay agad nagreply. Abangan kita ha, linye, mahal kita, muah-muah. Kung darating ka, bibigyan kita ng magandang gantimpala. At patuloy akong lumaban hanggang gabi. Sa loob ng 1 hapon, pinatay ko ang 358 zombies. Ang pangunahing target ko ay ang subdivision. Ang mga zombies sa loob at sa daanan sa harap. Sa katunayan, masyadong malayo ang pagsabog. Mahirap kunin ang mga kristal na nucleus, baka magmura sa iba. At saka, ito ay isang malaking komunidad na may hindi bababa sa 3,000 na tahanan. Pumatay lang ako ng 1 sa 10, marami pang mga zombie. Nang bumaba ang dilim, itinatago ko ang sniper rifle. Nagastos ako ng 1,588 sa mall. Para sa isang set ng hazmat suit at isang bioweapon grenade. Nagastos ako ulit ng 1,888 para bumili ng isang sound gun. Bumili rin ako ng isang kutsilyo. Pagkatapos, nakasuot ng kumpletong kagamitan, lumabas ako sa dilim para kolektahin ang mga kristal na zombie. Matapos ang mga 15 minuto, nakakuha ako ng 3 zombie crystals. Bumalik ako sa silid. Niluto ko ang mga kristal at isa-isang tinikman. Matapos ang matinding sakit, muli kong itinaas ang aking braso. Ang lakas ay naging halos 3 o 4 na beses na mas malakas kaysa dati. Parang kayang pumatay ng isang baka sa isang suntok.
Ngunit sa oras na iyon, narinig ko ang isang mabilis na katok sa labas. Agad na sumunod ang isang kaakit-akit na boses. Linye, andyan ka ba sa bahay? Ako si Lee Maxine. Ikaw ang tao sa tapat mo, Pitong. Ngayon ay sumiklab ang krisis ng mga zombie, natatakot ako. Louie. Pwede mo ba akong iligtas? Nang marinig ko ang pangalang ito, parang may tumagos sa puso ko. Si Lee Maxine ay itinuturing na pinakamaganda sa buong komunidad, Pitong. Ang kanyang hitsura at katawan ay parehong pambihira. Nakita niya sa surveillance camera sa bahay na may baril ako sa kamay. Kaya't nagtipon-tipon ng lakas ng loob na tumakbo at kumatok sa pinto para humingi ng kanlungan. Sa mga sandaling iyon, biglang sumugod ang isang zombie mula sa pasilyo. Si Lee Maxine ay natakot at sumigaw, isinara ang kanyang mga mata at naghintay sa kamatayan. Bigla kong binuksan ang pinto at hinila siya papasok. Kasabay nito, pinaputukan ko ang zombie, tumama sa ulo. Si Lee Maxine na nailigtas ay nakahinga ng maluwag. Habang pinapalo ang kanyang dibdib, sinabi niya ng may pasasalamat, salamat. Kung wala ka, baka nakagat na ako. Isinara ko ang pinto at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Sa pamamagitan ng sistema, malinaw ang lahat ng kanyang impormasyon. Ang kabuang pagsusuri ay eksaktong 75 puntos. Hindi ko maiwasang magtaka, hindi nakakagulat na siya ay itinadhana. Dumating na ang katapusan ng mundo at nakatagpo ako ng isang kwalipikadong tao. Nakita ni Lee Maxine ang kakaiba kong tingin. Aking instinct na protektahan ang aking mahalagang bahagi. Diretso kong inutusan siyang dumapa. Siya ay nagulat at agad namula ang kanyang magandang mukha. Galit niyang sinabi, ano bang gusto mong gawin? Ang asawa ko ay presidente ng bangko. Kapag nalaman niya ito, tapos ka na. Sinalubong ko ito ng malamig na ngiti at sinabi, iyan ay bago ang katapusan ng mundo. Ngayon, kung hindi ka makikinig, ipadadala kita sa labas para pakainin ang mga zombie. Agad na nagpanik si Lee Maxine. Sa ilalim ng banta ng kamatayan, siya ay mapagpakumbabang kumagat sa kanyang mga ngipin at lumuhod. Isang oras mamaya, ibinato ko kay Lee Maxine ang isang saging. Tanong niya na may galit na ekspresyon, iyan na ba ang lahat? Wala akong gana makipag-usap at tinanong, kumakain ka ba? Kung hindi mo ito kakainin, wala na. Agad niyang tinanggap ito at niyakap sa kanyang dibdib. Matapos ang lahat, isang araw na siyang walang kinakain. Ayos na rin ang isang saging. At binuksan ko ang aking laptop. Natagpuan ko habang kinokolekta si Lee Maxine. Dumating ang isang laro sa desktop na Dungeon and Warrior. Naguluhan ako. Ito ay isang mundo ng katapusan. Kung ang dungeon ay makakapagunlok ng iba't ibang makapangyarihang kagamitan. Kung ilalagay sa tunay na buhay, lahat ng iyon ay mga artifact. Hindi na ako makapaghintay na maglogin sa laro at buksan ang tindahan. Nagpasya akong bumili ng isang magandang espada upang subukan. Matapos ang matagumpay na pagbili, isang puting liwanag ang kumislap. Isang mahabang espada na humigi kumulang 120 sentimetro ang haba. Isang manipis at matulis na espada ang lumitaw sa aking harapan. Maaari itong magdagdag ng 20 sa lakas at 20 sa bilis. May kalakip na pampasabog na ilaw na atake. May epekto ito sa mga zombie, talaga namang kaaway ng mga zombie. Habang pinagmamasdan ko ang espada, si Lee May ay mahinhin na nagtanong sa akin kung ano ito. Napagtanto ko na kakakain lang niya ng saging at nakita akong naglalaro. Habang naguguluhan siya, nakita niyang naglabas ako ng mahabang espada. Bigla akong naisip na kahit na ang babaeng ito ay pumasa at tinanggap. Pero kung hindi siya susunod, paano kung magtaksil siya? Nagkaroon ako ng ideya na tila may kontrata sa laro. Presyo ng 1,888 na barya para sa kasunduan sa nilalang. Hindi maaaring magtaksil ang kabilang panig. Kapag namatay ako, mamamatay din siya. Tanggap ko ang presyong ito, kaya't diretsong bibili na ako. Hawak ko ang sinaunang pergamino at lumapit sa nakaluhod at nanginginig na Lee Maxine. Uminit na hininga at sinabi, Maxine, hindi ako malupit na kapatid. Maraming sikreto sa katapusan ng mundo, hindi dapat magtiwala sa sinuman. Kapag nilagdaan mo ang iyong pangalan sa pergamino, ang iyong kaluluwa ay nakakabit sa akin. Huwag kang gumawa ng mga bagay na labag sa aking loob. Kapag namatay ako, mamamatay ka rin. Ikaw ba ay handa? Kung ayaw mo, ipapauwi na kita ngayon. Nagtaka si Lee Maxine. Hindi makapaniwala na may ganitong bagay. Pero para mabuhay, mabilis siyang nagsabi, lalagdaan ko, lalagdaan ko. Matapos lagdaan ng pangalan, kumpleto na ang kasunduan ng kaluluwa. Nadagdagan ang pangalan ni Lee Maxine sa aking mga katangian. Ngayon, nakakabawi na ako. Sinabi ko sa kanya, sige, magpahinga ka na. Pag-usapan natin bukas. Siya ay nakahinga ng maluwag. Tumakbo siya sa sopa upang magpahinga. Ako naman ay humiga sa kama upang matulog. Pero sa kalaliman ng gabi, hindi pa ako natutulog. Pumasok si Lee Maxine sa aking kumot. Mahina niyang sinabi, Linye, natatakot ako. Grabe, napakasigasig niya. Ano pa ang masasabi ko? Kinabukasan ng umaga, nakapagising ako na puno ng sigla. Talagang nakakatanggal ng stress na andyan si Lee Maxine. Tumingin ako sa kabila. Napagtanto kong nakapagising na si Lee Maxine. Nakadapa siya sa harap ng bintana, nagmamasid sa labas. Nang makita akong bumangon, nagalala siyang sinabi, Linye. Marami na namang zombie sa labas. Napansin ko ito at agad akong pumunta sa balkon. Totoo, mas marami na ang mga zombies sa ibaba kumpara kahapon. Ang mga zombies ay umaatungal habang naglalakad-lakad. Maliwanag na marami na namang tao ang nahawaan sa komunidad. Kaya't muli kong inihanda ang lahit na may silencer. Tinamaan ko ang mga zombies sa ibaba, puff puff puff, ang tunog ng putok.
Ang eksenang ito ay nagpasorpresa kay Lee Mixin. Hindi na alam ng oras kung ano ang dapat gawin. Siyempre, hindi rin pwedeng magpahinga ang babaeng ito. Napansin ko na gumagamit ang iba ng props mall para patumbahin ang mga zombie gamit ang mga armas. Kaya ko ring makakuha ng game coins. Matapos makalikom ng ilang game coins, pumasok ako sa silid at binuksan ang computer. Kinuha ko ang isang ohm na may silencer. Binigay ko ang sniper rifle kay Lee Mixin para subukan din niya. Si Lee Mixin ay nagulat nang makita ang baril. Nagtataka siya at sumigaw, "Hindi ba ikaw, Linyadage? Parang armasan ang bahay nyo. Gaano karaming armas ang nakatago sa silid?" Wala akong gana magpaliwanag, hayaan na lang siyang bumangga. Nakabalik na ng isipan si Lee Mixin. Agad niyang inayos ang baril at binaril ang zombie. Hey, napansin ko na ang babaeng ito ay magaling maglaro. Napansin ni Lee Mixin ang aking tingin. Medyo nahiya siya at nag-explain na noong naglakbay siya sa maganda bansa. Nakapaglaro na siya sa training ground. Napagtanto ko yon pero medyo naiinis ako. Masarap maging mayaman. Hindi pa ako nakakapagbiyahe sa ibang bansa. Kailangan ko pang ipahayag ang galit ko sa mga mayayaman mamaya. Halos isang umaga ang lumipas. Halos lahat ng mga zombie sa ilalim ng komunidad ay nawala na sa aking kamay. Tinipon ko ang halos 40,000 na barya ng laro. Sa ibaba ng gusali, may mga mahigit sa 40 energy crystals. Kung makuha ko lahat ito, ang aking lahat ng katangian ay maaaring tumaas ng higit sa 4 na beses. Masaya rin si Lee Mixin sa paglalaro. Ang pakiramdam nito ay katulad ng paglalaro ng tunay na sila. Sa simula, hindi ako nasanay, ngunit habang naglalaro ako, lalo akong nahumaling. Nakikita kong halos naayos na ang mga zombie. Sabi ko kay Lee Mixin, oras na para suriin ang mga zombie crystals. Si Lee Mixin ay nagulat sa narinig. Ipinaliwanag ko na ang ganitong bagay ay kinakain. Maaari itong pataasin ang personal na lahat ng katangian. Si Lee Mixin ay nagulat at tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang maliit na kamay. Napasigaw siya, may ganitong bagay pala. Kung ganon, baka mayroon pang mga superhumans na lalabas katulad sa pelikula. Aking inutusan si Lee Mixin na manatili dito. Tumulong sa akin na bantayan ang paligid. Kung may zombie na lumapit, sisirain ko ito. Kukuha ako ng mga bagay at agad na babalik. Agad na tumango si Lee Mixin at sinabi na okay. Ngayon, nakasalalay siya sa akin upang mabuhay, kaya't sumusunod siya ng mabuti. Isinusuot ko ang kagamitan at kinuha ang kutsilyo bago mabilis na bumaba. Pagkarating ko sa ibaba, isang zombie ang agad na sumugod. Mabuti na lang at mabilis ang aking reaksyon at agad akong nagdagdag ng isang saksak. Marahil dahil sa sobrang lakas ko, nahati ko ito sa gitna. Medyo nagulat din ako sa sarili ko. Bago ko pa man nagamit ang puwersa, bumagsak na ang taong iyon. Mas nakakabigla pa ay ang lugar ng kutsilyo. Bigla ang naglabas ng ulap ng usok. Sa isang kisap mata, ang zombie ay nawasak sa alab ng liwanag. Ngunit hindi ako naglakas loob na magtagal. Matapos malutas ang zombie na ito, agad akong tumakbo sa itinalagang lugar upang kolektahin ang mga kristal. Sa gitna ng lahat, may mga zombie ring nakita ako na tumatakbo patungo sa akin. Mabuti na lang na hindi pa sila nakalapit ay naayos na yon ni Lee Mixin sa itaas. Kinuha ko ang lahat ng mga kristal mula sa mga zombie. Lahat-lahat, mayroong 45 piraso. Matapos ilagay ang lahat sa bag, agad akong bumalik. Nang umakyat ako sa ikalawang palapag, bigla kong naisip na ito ay katapusan ng mundo. Ang tubig ay nakontaminate na, kaya't nagsimula akong maghanap sa paligid. Nakakita ako ng mga 4 na kahon ng mineral na tubig at 2 pakete. Isang kahon ng ham na sausage at isang kahon ng panpan na French bread. Isang kahon ng White Elephant instant noodles. Nang bumalik ako, binuksan ni Lee Mixin ang pinto. Nakita niya akong may dala ng ganitong karaming bagay. Sa isang mukhang naguguluhan, sinabi niyang, ang dami ng bagay na ito. Sumagot ako, syempre. Sa pagdating ng katapusan ng mundo, ang mga supply ay napakahalaga. Ilipat na muna ang lahat sa loob. Kahit na hindi siya nakaranas ng katapusan ng mundo, nauunawaan din niya ang kahalagahan ng pagkain. Kaya't agad siyang lumapit upang tumulong. Tinantya ko ng mabuti. Ang mga supply na ito, sapat na para sa 2 tao sa loob ng kalahating buwan. Pero ito'y simula pa lamang ng katapusan ng mundo. At may higit pang mga sakuna na darating. Ang ganitong supply ay hindi sapat. Hindi ko mapigilan ang mag-isip, sana ay may puwang na singsing. Sa gayoy hindi na ako mag-aalala kung saan ilalagay ang mga supply. Ngunit agad kong naisip, na parang may mga singsing na may grid sa ilalim ng lupa. Hindi ko alam kung posible ito. Pagkaisip ko nito, agad akong pumunta sa silid tulugan. Binuksan ko ang computer para tingnan ang online store. Tulad ng inaasahan, may mga singsing na ibinebenta. Ipinapakita ng paglalarawan na makakadagdag ito ng 3% sa bilis. At mayroon itong kapasidad na 10,000 kubiko para sa imbakan. Walang pagdaloy ng oras. Ang mga nakatimping materyales ay hindi magu. Wala akong pag-aalinlangan at klinik ko ang pagbili. Pakiramdam ko mas kapakipakinabang ito kaysa sa Crossfire. At ito pa lamang ang simula. Hindi ko mapigilang mangarap kung makakahanap pa ako ng isang 75 puntos na babae. Hindi ko alam kung ano pang mga laro o pelikula ang maari kong ma-unlock. Pagkatapos, niluto ko ang mga zombie crystal nucleus at lahat ito ay kinain ko. Nang makuha ko ang lahat ng 47 crystal nucleus, napansin ko na ang aking pisikal na kondisyon ay umabot na sa halos 8 beses ng normal na tao. Tumingin muli ako sa aking mga datos. Linye, antas 8.
Lakas ng isip 88, lakas 87, kabilis 88. Depensa 88, tiyaga 88. Wala pang talento. Pagkatapos, tumayo ako at sinabi ko kay Lee Maxine, magpatuloy ka sa pagpatay ng mga zombie. Kailangan ko pa ng higit pang zombie crystal cores. Si Lee Maxine ay patuloy na tumango at nagsabing ayos. Napansin din niya ang aking pagbabago. Sa katunayan, mas malakas ako, mas ligtas siya. Sa susunod na araw, hindi kami lumabas ni Lee Maxine. Patuloy kaming pumapatay ng mga zombie sa balkonahe. Sa loob ng isang hapon, nakapatay kami ng 400 zombie. Natural na nakakuha ito ng atensyon mula sa ibang tao sa komunidad. Matapos ang pagsabog ng apokalipsis, hindi lahat ay nahawahan. Maraming tao ang nagtatago sa kanilang mga bahay. Nang makita nilang mayroon akong baril, lahat sila ay naiinggit. Naginit ang usapan sa grupo ng mga mayari. Nagpadala ng mensahe si Xiaomi sa grupo kay Linye, Kuya. Ligtas ba dyan sa inyo? Pwede bang kunin ang 16 na Jin na maliit na diwata? Sinabi rin ni Xiaodan, Kuya. Natatakot ako na mag-isa sa bahay. Pwede ka bang pumunta at makasama ko? Kahit anong gawin, ayos lang. May isa pa na hindi kumakain ng silantro at nagpadala ng mensahe na, Tatay, may baril ka, pwede mo ba akong protektahan? Ako'y napakamasunurin. Direkta kong hindi pinansin ang mga ito. Ang mga ito ay siguradong hindi makakakuha ng 30 puntos. Hindi ko sila pinansin at patuloy na pumatay ng mga zombie. Nang dumating ang gabi, nakakuha ako ng mahigit 40 na zombie crystal core. Pagkatapos kong makuha ang 40 na crystal core, si Lee Maxine ay namumula ang mukha. Kahit ayaw niya, sinabi pa rin niya ng mahina, Ginoo. Mukhang wala ng mga zombie sa loob ng komunidad. Tiningnan ko at dito ay wala. Pero sa labas, napakarami nito. Pagkatapos ng lahat, ang buong lungsod ng Shanghai ngayon, pati na rin ang buong mundo ay nahaharap sa krisis ng zombie. Sa hindi bababasa, siguradong mayroong 12 ng bilyong zombie. Pagkatapos, sinabi ko kay Lee Maxine, tara, tingnan natin ang labas. Si Lee Maxine ay sumangayon at tumango ng maayos. Ngayon, siya ay lubos na sumusunod sa akin. Pero bago umalis, hindi ko nakalimutang gamitin ang storage ring para kuhanin ang mga supply ng komunidad. Sa wakas, mayroon na tayong kakaibang singsing. Sa pagkain at inumin, hindi tayo dapat magpabaya. Kaya dinala ko si Lee Maxine sa mga gusali ng komunidad upang madaling mangolekta ng mga supply. Matapos ang isang paghahanap, nakakita kami ng 12 kahon ng mineral na tubig. Walang problema sa paggamit ng 2 tao sa loob ng ilang panahon. Nang kami ay handang umalis, biglang, naisip ko na si Lee Maxine ay wala pang kagamitan. Kaya't isinara ko ang pinto at nag-log in sa Crossfire. Bumili ako ng ilang kagamitan para sa kanya. May bulletproof vest na halagay 1,888 game coins. Isang bulletproof helmet na 1,888 na game coins. Ang biochemical protective suit na nagkakahalaga ng 1,888 game coins. Isang biochemical grenade na 500 na game coins. At isang Desert Eagle na 888 na game coins. Si Lee Maxine ay nas-shock nang makita ang maraming kagamitan. Nang dumating kami sa parking lot, ang ginagamit ay ang Wrangler ni Lee Maxine. Nang makasakay kami, may mga 15. Ang mga zombie ay humuhuni at lumalapit. Ngunit ibang-iba na ang panahon ngayon. Ang lakas ko ngayon ay 8 ng beses ng isang karaniwang tao. Ang depensa ko ay umabot din ng 8. Kahit nakagatin ako ng mga zombie, hindi nila kayang butasin ang aking balat. Kaya't kinuha ko ang aking kutsilyo at init sa ito. Sa ilang tunog, agad kong nalutas ang mga ito. Ang mga mabagal na zombie ay agad na naalis. Si Lee Maxine ay nakaupo sa passenger seat. Nagulat siya at tinakpan ang kanyang bibig. Umaapaw ang kanyang bibig sa pagkagulat sa kapangyarihang ito na hindi dapat taglayin ng tao. Matapos talunin ang mga zombie, nakakuha ako ng 2 zombie crystal. Basta't itinapon sa space ring at pagkatapos ay pinatakbo ang sasakyan. Sa buong daan, nasaksihan namin ang maraming kakilakilabot na tanawin. Maraming zombie ang tumakbo papunta sa aming sasakyan matapos itong makita. Pero buti na lang at kasama si Lee Maxine sa front seat. Matapos ang isang araw ng pagsasanay, hawak niya ang AN-4A1 na may silencer at tumaas ang kanyang katumpakan. Sa daan, napatay namin ang mahigit 30 zombie. Huwag kalimutan bumaba para suriin ang kristal. Agad naming naabot ang lugar ng Yajiazui. Dito, nakita ang mga matataas na gusali na orihinal na nasa 4 o 500 metro ang taas. Hindi ko naiwasang huminga ng malamig na hangin. Sobrang dami ng mga zombie dito. Ang mga ito ay masyadong siksik na halos wala ng espasyo para tumayo. Kung sakaling mapansin nila kami, tiyak na magdudulot ito ng isang alon ng libu-libong zombie. Pero pamilyar ako sa lugar na ito, kaya hinila ko si Lee Maxine at mabilis kaming umakyat sa itaas. Pagpasok namin sa gusali, ilang mga zombie hotel ang nandoon. Ang mga tagapaglingkod ay nagtatakbo ng kuyom-kuyom upang salubungin kami. Si Lee Maxine ay handang bumunot ng baril pero pinigilan ko siya agad. Sa katunayan, sobrang dami ng mga zombie dito. Buti na lang at may hawak akong matalim na kutsilyo. Ngayon, may 8 beses akong lakas. Dagdag pa rito, may 2 beses na bilis mula sa kutsilyo. Ang bilis ay parang kidlat. Narinig lamang ang ilang puff na tunog. Kasabay nito, ilang malalakas na liwanag ang sumiklab. 5 o 6 na tagapaglingkod ang agad na naging abo. Pagkatapos, sabay-sabay kaming umakyat sa pinakataas na palapag. 100 palapag ang aming inakyat, si Lee Maxine ay halos bumagsak sa pagod.
Kahit na siya ay madalas majersisyo, hindi niya ito kayang tiisin. Ito ay isang komersyal na gusali. Ang pinakatuktok ay ang Bulgari Hotel. Ayon sa sabi-sabi, ito ay pag-aari ng isang mayaman. Isang pribadong garden suite sa Himpapawid. Nang pumasok si Lee Maxine, punong-puno ang kanyang mga mata ng pagkamangha. Totoong maganda dito. Pero hindi niya nauunawaan ang dahilan kung bakit ko siya dinala dito. Sinabi ko sa kanya na maganda ang tanawin at tanaw dito. Kumpleto rin ang mga pasilidad. Napakahalagang lugar para manirahan at manghuli ng mga zombie. Basta't sarado ang itaas, mahihirapan ang mga zombie na hanapin ito. Kahit na matagpuan nila, hindi sila makakapunta dito. Lahat ng mga zombie sa ibaba ay magiging aming mga biktima. Naliwanagan si Lee Maxine pagkatapos marinig iyon. Agad niyang naintindihan ang aking layunin. Hindi niya maiwasang humanga sa aking talino. Sa katunayan, nasa 400 metro ang taas dito at may silencer pa. Totoong perpektong lugar para patayin ang mga zombie. Madali naming nalinis ang lahat ng mga zombie. Nakahanap ako ng access card mula sa isang tagapangasiwa. Binuksan ko ang napakamahal na pinto na gawa sa tanso. Sa likod ng pintuan ay isang napakalaking hardin sa itaas. Ang paligid ay pinalilibutan ng malalaking bintana. Napakalinaw sa loob. Mayroon pang nakahiwalay na backup power supply dito. Nakakonekta ito sa solar power mula sa labas. Walang dapat ipag-alala tungkol sa pagkawala ng kuryente. Matapos ang maikling pahinga kasama si Lee Maxine, inilagay ko ng diretsyo ang Lyle silenced sniper rifle sa bubong. Nagsimula akong mabaril ng mabilis ang mga zombies sa ibaba. Matapos patayin ang higit 20 zombies ng sunod-sunod. Sabi ko kay Lee Maxine, ikaw na rin ang tumama. Tumingin si Lee Maxine sa ibaba ng isang sulyap. Agad siyang nakaramdam ng pagkahilo. Pero sa kanyang isipan, alam niya, ito ay talagang magandang pagkakataon para patayin ang mga zombies. Sa ganitong paraan, wala pang isang oras. Nagtagumpay kaming dalawa na pumatay ng higit sa 1,000 zombies. Nang matapos ang pangangaso na ito, binuksan ko ang computer upang suriin. Natagpuan kong ang mga in-game na barya ay umabot na sa 140,000. Ibig sabihin, maaari akong bumili sa Crossing B. Bumili ng Fire Kilin sa Crossfire. Kahit nasa dungeon, malapit na akong makakuha ng Flaming Phoenix Battle Sword. Gayunpaman, ito ay malayo pa. Ang layunin ko ay ang isang halagang milyon na kilalang espada, ang Quanzi Zhenzong. Naisip ko ring maghagis ng bioweapon grenades pababa. Ang mga zombie sa ibaba ay napakasiksik. Isang bioweapon grenade ang ibababa ay tiyak na makapagpapasabog ng daan-daang zombies. Pero masyadong malakas ang ingay kapag ginawa ito. Ayaw kong makuha ang lahat ng mga kalaban at ilantad ang aking lokasyon. Ganito na lumipas ang halos isang hapon. Kami ni Lee Maxine ay nakapatay ng humigi kumulang 4,000 kalaban. Maraming kristal ng kalaban sa ibaba. Kabuang mga 400 piraso ito. Sayang, lahat ng mga kristal na ito ay nasa gitna ng mga kalaban. Hanggang sa gabi, saka ko lang inihanda ang sarili kong lumabas para maghanap ng makakain. Matapos lahat, hindi na masyadong marami ang mga gamit sa espasyo. Kailangan kong mangolekta ng ilan. Kung hindi ako makakaligtas ng isang buwan. Pagkatapos, tumingin ako sa likod na kusina. Maraming kagamitan ang nahawahan ng mga kalaban. Pero ayaw ko ring umuwi na walang dala. Kaya't nilagyan ko na lang ang lahat ng nakaimbak sa refrigerator ng likod na kusina. Bilang karagdagan, nakasumpong din ako ng maraming alak na pula. Mga gaya ng Lafite Rothschild. Kabuuan nito ay mga higit sa 800 bote. Sa pangkaraniwang araw, ang isang bote ng mga alak na ito ay nagkakahalaga ng 3 hanggang 4,000. Nang matapos kong ayusin ang likod ng kusina, bigla akong nakarinig ng ingay sa pasilyo ng hotel. Agad akong nagalala at sinundan ito. Narinig ko ang taong sumigaw, huwag akong kainin, huwag akong kainin. Pagkatapos ay nagtago siya sa isang silid ng hotel. Bago pa siya makapag-lock ng pinto, tinulak ko ito. Natakot ang babae at agad na humingi ng tawad. Narinig kong pamilyar ang boses, kaya pinatay ko ang ilaw ng hotel. Nang umilaw ang ilaw, isang babae na nakasuot ng palda at mahahabang puting medyas ang lumitaw. Isang magandang babae na nakasuot na salamin ang bumungad sa aking paningin. Agad ko siyang nakilala. Nagulat ako, ay hindi ba siya si Miss Yumeng? Si Jen Yumeng ay natakot at nabahala. Nang marinig ang aking boses, otomatikong itinaas niya ang kanyang ulo. Nang makita niya ako, agad na lumabas ang labis na kasiyahan sa kanyang mukha. Masayang sumigaw, ikaw ito Linye. Hindi ko akalain na buhay ka pa. Si Jen Yumeng ay nakakita ng pamilyar. Ang tao ay nagbabala. Ang puso na dati nag-aalala ay lubos na humupa. Nagsasalita siya ng uwa-awa-awa kahit na sinabing itong siraulong ito. Kumuha ng maliit na video ko. Pero sa pinakamababa, tao siya. Hindi katulad sa labas, puro pagkatalo. Habang sinasabi ito, maayos niyang sinabi, Linye, kuya, tulungan mo ako. Basta't handa kang dalhin ako palayo. Ano man ang gusto mong ipagawa sa akin, okay lang. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa upang suriin ang impormasyon na ibinigay ng sistema. Nakita kong nakalagay ang pangalan, Jen Yumeng. Edad 18, taas 175 cm, timbang 58 kilo. Profession, lolly streamer. Kabuang pagsusuri, 76 puntos. Pagkatapos makuha, maaring random na i-unlock ang isang bagong laro o pelikula. Nang makita ko ang ganitong marka, may nagbago sa aking isipan. Talagang akma sa pamantayan. Kailangan ko ng tulong at hindi ko inasahan na siya ay lilitaw. Nang maisip ko ito,
Tumingin ako kay Jiang Yumeng at agad nagbago ang aking tingin. Maliwanag na napansin din niya ang aking mapanlinlang na tingin. Sa isang iglap, pinagsama niya ang kanyang mga binti at umasang nakasandal sa sulok. Nang may kaunting takot, sinabi niya, "Linye, kuya. Hindi mo naman balak na ni." Nang marinig ito, sumigaw ako ng malakas, "Dapa." Isang oras mamaya, umingay ang paalala ng sistema. Binabati kita sa matagumpay na pagkuha kay Jiang Yumeng. Naunlock ang mga bagong kagamitan sa laro at pelikula. Narinig ang tono ng abiso. Agad akong tumakbo sa harap ng computer desk. Agad kong kinuha ang laptop mula sa espasyo ng Singsing. Binuksan ko ang computer at natagpuan. Mayroong bagong game match squad. Tuluyang naguluhan si Jiang Yumeng sa kama. Hindi niya maintindihan kung bakit mayroon pa akong oras para maglaro sa computer. At nagtataka rin siya kung paano ko nakuha ang computer mula sa wala. Wala akong oras para ipaliwanag sa kanya. Direkta akong umangal, "Tumahimik ka." Nagulat si Jiang Yumeng sa pagkakataong ito. Nagtampisaw siya ng kanyang cute na labi, mukhang nasaktan. Nagsasalita siya ng pabulong, "Tinatanggihan ko ang mga tao." Sa oras na ito, ang aking atensyon ay buong-buo sa computer. Punong-puno ng pagkabigla ang aking mga mata at hindi ko mapigilan ang paguga ng aking kamay. Dahil natuklasan ko sa larong ito, talagang maaaring bumili ng mga match soldier. Ito ay isang higanteng may 5-6 na metro ang taas. Kung masumon ito, ano ang dapat ikabahala? Ngunit ito ay iba sa aking inisip. Ang ibinibenta dito ay hindi kumpletong match, kundi ito ay match core, at may 4 na antas. Ang mababang antas ng match core ay kayang patakbuhin ang mga drone, mga laruan ng bata, mga electric rice cooker, microwave, at iba pang maliliit na makina. Presyo, 18,888 na game coins. Ang intermediate match core ay maaaring gamitin para patakbuhin ang motorsiklo, tricycle, at sasakyan, mga supercar at iba pang gamit pang sambahay. Presyo, 188,888 na game coins. Ang advanced match core ay kayang patakbuhin tank, armored vehicle, fighter jet, at bomber, rocket vehicle, military transport vehicle, at iba pang malalaking kagamitan at armas. Presyo, 588,888 na game coins. Ang top-tier match core ay talagang nakakamangha. Kayang patakbuhin ang destroyer at battleship, aircraft carrier at iba pang malalaking makina na higit 150 metro ang haba. Presyo, 1888880 na game coins. Nag-isip ako at nagpasya na subukan muna ito. Bumili muna ng pinakamababa at tingnan ang epekto. Nag-click ako ng bili at inabot mula sa computer. Isang piraso na kasing laki ng hinlalaki ang lumitaw sa aking kamay. Pagkatapos, nakita ko ang isang robot na aso na nakahiga roon. Kaya tinanong ko kung kanino ito. Si Jiang Yumeng ay abala pa sa pagtatanong. Ang mga manggagawa ay abala rin sa pakikinig. Si Songqin ay abala sa kanyang mga bagay. Nang marinig ang aking sinabi, agad niyang sinabi na ito ang kanyang biniling robot na aso. Gumastos pa ako ng higit sa mga 80,000 sa pag-absorb ng makina ng core. Ang robot na aso na dati walang baterya, sa tunog ng malalakas na pag-ikot ng mga gear, ay nagsimulang mabilis na magbago ng anyo. Ang tanawin na ito ay nagulat kay Jiang Yumeng. Ito na dati wala pang 1 metro ang haba. Sa pag-ikot ng mga nanogear, ay naging isang malaking bagay na umaabot sa 2 metro. Ang buong katawan ay natatakpan ng misteryosong metal na balangkas. Ang unang reaksyon ko ay, ito ba ay hindi Transformers? Sa mga sandaling iyon, narinig ang sigaw ng mga patay mula sa labas. Nagising ako at gusto kong makita ang lakas ng makinang aso. Kaya't nagbigay ako ng utos dito. Pinasugo ko ito na patayin ang mga kalaban sa labas. Matapos makuha ng makinang aso ang utos, agad itong tumakbo ng mabilis at masigla palabas. Agad kaming pumunta ni Jiang Yucheng sa pintuan upang tingnan. Nakita namin ang isang kalaban na nakasuot ng uniforme ng isang tagapaglingkod, na naglalakad ng hindi matino at lumalapit. Pero bago pa ito nakalapit, naglabas na ang makinang aso ng mahabang panghuli, at bumuhos ito ng diretsyo sa ulo ng kalaban. Si Jiang Yucheng ay nakaluhod sa tabi ko, at nagulat na halos mahinang boses ay napakapansin. Nagsabi na, ang galing talaga. Sa hindi nagtagal sa dulo ng pasilyo, may 10 kalaban na naglalakad ng hindi matino na lumalapit. Siya ay natakot nang ang kanyang mukha ay agad nagbago ng kulay. Agad siyang may hikbi na nagsabi, "Kuya, tumakbo na tayo." Pero ang mga sumunod na pangyayari ay mas kakaiba. Nakita namin ang makinang aso na humaharap sa mga 10 kalaban. Hindi siya nagpakita ng kahit anong pagkabahala. Ang likod ng makina ay umuusok sa tunog ng kakato-kakabukas. Biglang lumitaw ang isang maliit na otomatikong gatling, kasabay ng sunod-sunod na pag-screen ng laser. Ang higit sa 10 aswang ay biglang natamaan at nahulog sa lupa. Si Jiang Yumeng ay talagang nagulat. Maging ako na nakakita ng nakakamanghang apoy. Nagduda na sa aking buhay. Nakabawi ako at walang oras na dapat sayangin. Pinayagan kong buksan ng aso ng makina ang daan. Agad kaming bumalik sa itaas. Sa buong daan, ang aso ng makina ay talagang kahanga-hanga. Ang katawan nitong higit sa 2 metro ay parang isang tigre. Lahat ng aswang ay natamaan at nagkalat. Kumilos ako at nagsimula akong mangolekta ng ilang kristal ng aswang. Nang buksan ang pinto, si Li Meixin ay agad na tumakbo at masayang sinabi, "Aking Panginoon, sa wakas, bumalik ka na." Nang makita ni Jiang Yumeng si Li Meixin, hindi ko maiwasang magulat.
Naisip ko sa loob, ang ganda ng babaeng ito. Mukhang hindi lang ako ang mahirap, at mas may likas na pagiging babae pa. Nakita rin ni Lee Meixin si Jiang Yuming. Tumingin siya ng may pagdududa. Ipinaliwanag ko na ito ay nahanap sa hotel sa ibaba. Isang kaibigan ko. Nang marinig ni Lee Meixin ang salitang kaibigan, nagkaroon siya ng kakaibang ekspresyon. Siguro ay naisip niyang napakaswerte na makatagpo ng kaibigan sa ganitong apokalips. Napakaganda ng swerte na ito. Habang tumitingin sa oras, hindi na maaga. Sabi ng dalawang babae, magpahinga muna tayo ng mabuti. Kailangan pa nating bumangon ng maaga bukas, marami pang dapat gawin. Sa totoo lang, masyadong halata ang pagpatay sa mga zombie sa gabi. Madaling mapansin. Planado kong i-activate ang ilang malalaking match soldiers bukas ng umaga. Pagkatapos kumain, natulog ang 3 tao. Kung dati, siguradong may magbabantay sa gabi. Pero ngayon, hindi na. Dahil napansin ko na napakamatalino ng robot na aso na ito. Halos mayroon na itong sariling pag-iisip. Kaya nitong sundin ang anumang utos ng maayos. Napakaligtas na may nagbabantay na ito. Ngunit pagdating ng gitnang gabi, nararamdaman kong may isang tao na lihim na pumasok sa aking kumot na may masarap na amoy. Kasunod nito, narinig ko ang mahina na boses ni Jiang Yumei. Kuya Linye, medyo natatakot ako na mag-isa. Napabuntong hinina ako sa isip ko. Sa isip ko, hindi ko pa alam ang mga balak mo. Pero dahil ganito, may ilang bagay na kailangan kong lampasan. Kinabukasan ng umaga, nagmulat ako ng mata at nagunat. Pakiramdam ko ay sariwa at puno ng sigla. Tumingin ako sa tabi kay Jiang Yumei na natutulog pa. Hindi maikakaila na siya at si Lee Meixin. Ang nararamdaman ng tao ay talagang iba. Si Lee Meixin ay may kakitakit na alindog ng isang bagong kasal. Samantalang si Jiang Yumei ay puno ng kabataan at sigla. Nang sandaling iyon, sinabi ni Lee Meixin, gising ka na, Ginoo. Naghanda na siya ng almusal. May mga tinapay at ilang itlog pa. Ito lahat ay aking naipon bago pa. Nang makita ni Jiang Yumei ang almusal, lumiwanag ang kanyang mga mata. Gutom na siya. Nagtagal siya dito ng isang buong araw at kalahati. Ngayon may pagkain na agad pagmulat ko ng mata ko. Napakasaya niya. Pero habang kumakain ng almusal, pinaalalahanan ko sila. Huwag kayong maging masyadong komportable. Mamaya, magpatuloy kayong dalawa dito at gawin ang inyong gawain. Kailangan kong lumabas sandali. Agad na nagtanong si Gang Yu kung saan ako pupunta. Si Yu ay nagmamadaling nagtanong sa akin tungkol sa aking desisyon. Siya na iwanan ko siya. Pakiramdam niya ay hindi na siya makaalis sa akin. Wala akong masyadong ipinaliwanag, basta't sinabihan ko siya na huwag magtanong ng marami. Ano man ang utos ko, gawin niyo. Agad na umiyak si Jiang Yumei at pinaluha ang kanyang ulo. Nagsalita siya ng tahimik, humuhuni. Noong nakaraang gabi, nang pinapayagan mong mangyari ang siya. Pero hindi ganito ang sinabi. Pero sumagot siya ng maayos, naiintindihan ko. Sa wakas, sa panahong ito ng apokalips, kailangan talagang maging maayos ang mga babae. Para sa kaligtasan, pumasok ako sa silid at muli kong binuksan ang laptop. Bumili ako ng isang set ng proteksyon na damit para kay Jiang Yumei mula sa Crossfire Mall. Isang bote ng antibakterial na gamot, isang bulletproof vest, dagdag pa ng isang silenced sniper rifle, at isang karaniwang Desert Eagle. Nastun si Jiang Yumei nang makita ang napakaraming kagamitan at armas. Halos napamura siya sa gulat, Brother Linye. Parang arsenal yan sa loob, ang dami ng kagamitan. Tiningnan ko ang natirang halaga. May natitirang 500,000 game coins. Isinasaalang-alang na hindi pa nasusuri ang mga crystal core na nakuha sa mga kaaway sa ibaba kahapon. Kaya't nagpalit ako ng 2 low-level match cores. At bumili pa ng 2 mid-level match cores. Pagkatapos, hindi na ako nagpaliban pa. Direktang umalis mula sa rooftop garden papunta sa ibaba. Pagbaba ko pa lang, napansin ako ng maraming zombie na naglalakad-lakad. Sinalubong nila ako ng may kasabikan. Para bang nakita nila ang masarap na pagkain. Hawak ko ang kutsilyo at mabilis kong naayos ang mga pagkawala. Sa oras na yon, nakita ko sa ibaba na may tindahan ng mga drone. Sabi ko sa sarili ko, sakto lang. Kailangan ko ng ilang drone na makakapag-check ng mga pagkawala ng crystal core. Kaya agad akong kumuha ng 2 match core. Hawak ang 2, pumunta ako. Kaya agad akong humawak ng network key. Pumasok ako sa 2 sa pinakamalaki at pinakamahal na drone at agad itong inactivate. Habang umuusok ang tunog na vroom vroom vroom, ang datirarong matatag na drone, agad na nagbago ang lahat ng todo-todo. Ang buong hugis ay pinalaki hanggang sa humigit kumulang 1.5 metro. Nagkaroon pa ito ng malalaking metal na pakpak. Mukha itong parang 2 metal na ibon na halimaw. Pagkatapos, agad kong binigyan ng utos ang 2 matchbirds. Pumunta kayo sa labas at tulungan akong kunin ang mga crystal core ng pagkawala. Ang 2 mekanikal na malaking ibon na tumanggap ng utos ay mabilis na lumipad palabas. Nang makatagpo ng mga pagkawala sa gitna sila, ay nagkaroon ng maliliit na gatling sa kanilang mga pakpak. Yung mga hindi pa nakakareact, ang mga pagkawala ay biglang naging ulap ng dugo. Nakita ko ito at mas lalo akong nagulat. Ang karaniwang pagkawala ay walang laban sa kanilang harapan. At dahil may interface ng control, nakikita ko ang kanilang perspektibo habang hawak ko ang controller. Agad na sumabak ang 2 mekanikal na ibon sa libu-libong bangkay. Matagumpay kong nakuha ang mga kristal ng pagkawala. Siguro dahil hindi naman sila tunay na buhay. Kahit na naglabas sila ng nakakabinging tunog, ay hindi nakagawa ng pagsalakay ang mga pagkawala at patuloy na naglalakad. Paminsan-minsan may mga matatalinong pagkawala na nag-iisip na umatake.
Ngunit nawasak din sila sa isang putok ng mga mekanikal na ibon. At ang dalawang metal na ibon ay nakuha ang mga core ng pagkawala. At lumipad pabalik patungo sa itaas ng hardin na mahigit 400 metro. Nang panahong iyon, si Li Meixin at Jiang Yumeng ay may tangan ng Yesi na nakasara na sniper rifle na nagpapaputok. Nakita ang papalapit na metal na ibon at nagulat. Nagpanik si Li Meixin at nagsabi, pumunta ako. Ano itong bagay na ito? Matalino si Jiang Yumeng, nakakita na siya ng palatandaan. Ito ay tiyak na kakaibang bagay na dala ni Kuya Linye. Dumating upang tulungan tayo. Talaga, dalawang metal na match na ibon. Itinapon ang 10 na core ng pagkawala mula sa kanilang mga kuko. Si Li Meixin sa pag-aasam ay nagsabi, talagang hindi ko alam kung ano ang susunod. Ano pang magandang bagay ang dadalhin ng aming amo? Gayunpaman, mas mahalaga ngayon ang crystal core. Sinubukan niyang kausapin ang dalawang ibon, kayong dalawa. Magdala kayo ng maraming crystal core na pagkawala. Ang malaking ibon ay tila nakakaintindi. Tumawag ito ng 2 beses, pinalipad ang mga pakpak at muling lumipad. Ilang beses lamang. At nagdala muli ng 3 o 4 na pwesto ng crystal core na pagkawala. At ako ay narito na sa kalye. Sa aking paningin, ang buong paligid ay puno ng mga nanginginig at umuungal na mga pagkawala. Tinatayang may ilang libong piraso. Agad kong nasilayan ng isang sasakyan sa tabi ng kalsada. Isang itim na Lamborghini Aventador na nakaparada. Ang mababang posisyon nito ay parang nakatago na mabangis na hayop. Ang matatalim na ilaw ay nagpakita ng otoridad. Kaya't inilagay ko ang intermediate match core sa supercar. Habang ang match core ay sumasama sa supercar at nagsimulang mag-vibrate ng malakas. Sa isang kisap mata, nagdismantle ito at naging isang 6 na metrong taas na itim na match soldier. Sa puntong ito, ang matagumpay na nagbago ang anyo na match na yon ay nakita ako. Nagbigay ito ng magalang na tunog. Match isa na humasalot sa lighter. Bago ko pa makausap ito, ang malaking ingay dito ay nakakuha ng atensyon ng buong kalye. At pagkatapos ay sumigaw at tumakbo patungo sa amin. Agad akong nagutos na unahin silang tanggalin. Nakatanggap ng utos ang match isa. Agad nitong itinaas ang mekanikal na braso at naging isang malaking kanon. Itutok ang mabangis na putok sa alon ng mga nawawala. Ang mga bala ay parang kanyon. Binibigyan ng malupit na suntok ang mga nawawalang humahabol. Isang saglit lang ay napatay ang 12 ng mga ito. Mas kahanga-hanga pa. Ang Mechano isa ay kumikilos sa balikat. Nagbago ito sa 2 malaking kanyon sa balikat. Sa isang malakas na tunog, isang napakainit na, napakalakas na asul na enerhiya ang nagtipon. Isang alon ng enerhiya ang bumangga sa daan na halos 100 metro. Kahit papaano, patayin ang 200 na hulog. Iniwan ang lupa na puno ng mga kristal ng nawawala. Ngunit ang bilang ng mga nawawala ay talagang napakarami. Di nagtagal, ang mga nawawala mula sa lahat ng direksyon ay dumagsa dito. Ang mga bala ng Mechano isa ay tila walang katapusan. Patuloy na pinaputok ang mga nawawalang umaatake, nagiging ulap ng dugo. Ngunit ang bilang ng mga nawawala ay talagang nakakabigla. Pagtingin sa paligid, hindi bababa sa 10,000 ang nagtipon. Alam ko na hindi sapat ang Mechano isa lamang. Kaya't habang ang Mechano isa ay buong lakas na lumalaban, tinutok ko ang aking tingin sa isang pinalawig na Rolls-Royce Phantom. Agad akong lumapit at ginamit ang makina ng core upang ito'y buhayin. Habang ang enerhiya ng Mecha Core ay ipinapasok sa loob ng sasakyan, ang itim na Rolls-Royce Phantom ay nagbigay ng isang malakas na tunog. Agad itong nagbago sa isang mataas na 7 metro na Mecha Mandirigma. Mas malaki pa kaysa sa Mechano isa. Nang ma-activate ang Mecha Mandirigma, nakita ang ilang mga zombie na tumatakbo palabas mula sa mall. Maingat akong hinila ng isang kamay nito. Kasabay nito, bigla ding bumagsak ang isa pang mekanikal na braso. Ipinanganak ang isang ulo na naging karneng giniling. Pagkatapos, humugot ito mula sa likuran ng isang malaking electromagnetic gun. Sa susunod na segundo, sunod-sunod na mga asul na sinag ng enerhiya. Ang ilang mga zombie sa aking harapan ay agad na na-evaporate. Ngunit mabilis na nagtipon ang mga zombie mula sa lahat ng panig. Ang bilang ay lumampas na sa 20,000, kahit na sila ay malakas. Sa harap ng napakaraming mga vampira, tiyak na mahihirapan din silang lumaban. Kaya't nagutos ako agad na ilayo sila mula dito. At pagkatapos ay ayusin silang lahat. Nahawakan ako ng Mecha 1. Sa isang matinding pagbabago, naging Lamborghini na itim, kasabay ng malalim na tunog ng makina. Sa isang malakas na tunog, mabilis na sumabog tulad ng itim na kidlat palabas ng kalsada. Matapos magputok ng ilang beses ang Mecha 2 na namamahala sa likuran, yumuko ito at naging Rolls-Royce Phantom. Sa ilang malalalim na tunog, na sumunod sa Lamborghini, agad na umalis sa sentrong lugar ng kalsada. Kahit na ganun, sa daan, ang mga vampira ay walang takot na umaatake. Pero mabuti na lamang at may kamalayan ang 2 Mecha na sundalo. Dinala ako nila ng madali, nag-drift at iniiwas ang mga vampira. Hindi lamang iyon, patuloy silang bumubuo ng mga machine gun sa Kisem. Nagsimula silang magpaulan ng bala sa mga zombie. Sa loob ng hindi hihigit sa kalahating minuto, 2 kotse ang umalis mula sa sikip ng mga zombie. Napansin ko, yung pangkat na yon napatay nila. Halos 2,000 na zombie. Ang aking mga laro na barya ay nadagdagan ng 20,000. Matapos makalabas mula sa paligid, agad akong nagutos. Maghanap kayo ng paraan para makabalik. I-clear ang lahat ng mga zombie doon. At dalhin ang lahat ng crystal cores pabalik sa tuktok na hardin. Ang Mechano isa ay hindi agad kumilos.
Sa halip, nagtanong ito ng may pagkatao kung paano ang aking seguridad. Inilatag ko ang aking kamay at mumiti, sinabing walang problema. Hindi ako kayang patayin ng mga zombie na ito. Magpatuloy lang kayo sa pagsasagawa ng misyon. Matapos tumanggap ng utos ang dalawang malaking tao, muli silang kumuha ng malalaking armas ng kanyon. Tumakbo sila patungo sa grupo ng mga zombie. Pagdating sa pangunahing kalsada, nagkaroon ng labanan ng mga bala. Wala nang kakayahan ang mga zombie na ito sa laban at sila'y naging alikabok. Nang maipasa ang lugar na ito sa mga match soldier, naghahanap ako ng tahimik na lugar at kinuha ang laptop. Bumili rin ako ng isang mid-level matchcore. Pagkatapos, pumunta ako upang makahanap ng isang police armored vehicle. Habang na-activate ang ikatlong match soldier, isang malaking itim na nilalang na mga 8 metro ang taas ang lumitaw. May kumikislap na pulang-asul na ilaw sa katawan nito. Pagkatapos nitong ma-activate, tumingin ito sa akin gamit ang malalaking asul na mekanikal na mata. Magalang nitong tinawag ang aming leader. Sumagot ako at inutos na tulungan ang numero 1 at numero 2. Matapos matanggap ang utos, ang numero 3 ay naglakad papunta sa labanan. Sa pagkakataong ito, ang pangunahing kalye ay dati nang binomba ng match number 1 at match number 2 na nagbigay ng kalituhan sa libu-libong zombies. Hindi pa nakakabawi. Nakita nila sa kanto ang isa pang 8 meter na mataas, na may dalang dalawang shoulder cannon na malaking nilalang. Nakakabigla ito sa mga zombie. Mukhang nagtatanong din sila, paano naging katapusan ng mundo ito para sa akin? Ang sumunod na laban ay talagang naging masigasig. Patuloy ito hanggang sa malalim na gabi. Maraming zombie ang napatay ng taong ito. Katumbas ito nang kumita ako ng 120,000 game coins. At ito ay para lamang sa paglilinis ng mga kalsada sa paligid. Sa loob, tunay na alon ng mga zombie. Hindi ko sila pinapayagang pumunta. Sa lahat ng bagay, huwag pag-usapan kung kaya ba nila. Kung talagang magkakaroon ng kaguluhan, pwede pang gumuho ang gusali dahil sa mga zombie. Kailangan ko pang manirahan doon. Ang mga game coins na ito, hindi ko agad ginamit para ipagpalit ang mga bagay. Naisip kong ipagpalit ito para sa isang high-level match core. Matapos lahat, napakalakas na ng mid-level. Kung gagamitin ang high-level match core para i-activate ang isang tangke, ang tanawin ay talagang hindi kayang isipin. Unti-unting dumidilim ang paligid. Nakolekta ko na ang lahat ng mga core ng mga zombie. Mga nasa 1,000 piraso ito. Nang mailagay ko na lahat sa storage ring, umuwi na ako kasama ang 3 malalaking nilalang sa Purple Maple Mansion. Sa oras na ito, sa rooftop garden, si Lee Maxine at Jen Yumei ay hindi rin nagpahinga, buong araw silang nakipaglaban sa mga zombie. Buti na lang at may tumulong na matchbird, kaya medyo naging madali. Pero kahit ganon, pagod na pagod pa rin sila, sumakit ang kanilang mga likod. Si Jen Yumei ay diretsyo nang nahiga sa sofa at ayaw nang bumangon. Pero nang makita akong bumalik, si Jen Yumei ay agad na masiglang humarap sa akin. Wow, Night Judge, sa wakas ay bumalik ka na. Agad siyang nagbigay sa akin ng yakap ng pagmamahal. Nag-alala pa siyang nagtanong, Night Judge, saan ka pumunta? Isang buong araw na walang balita, pareho kaming natatakot. Si Lee Maxine ay lumapit din. Yakap ang aking braso. Para bang nakasabit ang dalawang dalagang ito sa akin. Sa kanilang pagkakadikit sa akin, medyo hindi ko na kaya. Pero sinabi ko pa ring walang anuman. Pumunta ako sa labas para hanapan kayo ng ilang bagong kasamang. Ang dalawang babae ay may nakakalitong mukha. Tumingin sa paligid. Mayroon bang ibang mga nakaligtas? Pero wala naman tayong nakita. Natawa ako nang marinig ito. Wala akong interes sa mga yon nakaligtas. Itinuro ko ang metal na ibon at makina. Sinabi ng aso na ito ang aming bagong miyembro. Dito lang naisipan ng dalawang babae. Agad na nagkaroon ng interes si Jiang Yumeng at nagtanong kung nasaan. Titingnan ko. Sobrang laki. Pinayagan ko silang maghintay sa ibaba. Bukas, makikita niyo na sila. Si Jiang Yumeng ay may kakaibang mukha. Matapos lahat, ang 3 maliit na nilalang na mayroon na ay talagang nakakabigla. Talagang nagtataka siya kung ano pa ang mas kahanga-hanga. Natawa lang ako at hindi na nagbigay ng karagdagang paliwanag. Sa hindi nagtagal, ang 3 ay kumain ng mabilis ng hapunan. Sa katuwang ng dalawang babae, nagbabad ako sandali. Pagkatapos maligo, kumuha ako ng 2 storage rings mula sa laro. Ibinigay sa mga matchbird na mangolekta ng mga materyales. Matapos tumanggap ng utos, lumipad ang 2 matchbird. Wala nang masyadong nangyari pagkatapos noon. Kinabukasan ng umaga, nagunat ako at nagising. Ang sikat ng araw ay bumuhos sa bintana at napaka-comfortable. Dagdag pa rito, dahil sa kaunting dalaw kahapon, ang pakiramdam ko ay napakaganda. Sa mga sandaling iyon, bumalik ang matchbirds. Nakita ang kanilang nakaka-excite na hitsura. Ako'y medyo nagulat. Agad akong nagtanong, bakit ang bilis niyong bumalik? Ano ang nakuha? Ang matchbird ay hindi makapagsalita, at itinapon sa akin ang singsing. Tiningnan ko gamit ang aking isipan. Sa pagtingin ko, talagang nagulat ako. Akala ko, ang pinakamataas na makokolekta nila ay ilang dekadang toneladang materyales. Pero nang binuksan ko ang singsing, 100,000. Ang espasyo sa loob ay puno ng tubig buhos. Bukod dito, may iba't ibang inumin din na halos 100 tonelada. Hindi ko mapigilan na tumingin sa 2 maliliit na nilalang at nagtanong. Nang raid ba kayo ng isang bodega? Ang matchbirds ay parang nagtatangkang patunayan na hindi sila tamad. Ipinakita ang sitwasyon noon. Grabe, inatake nila ang isang bodega sa suburb. Puno ito ng inuming tubig at tinapay. Ayon sa paggamit ng 3 tao, kahit naubusin ito ng walang ingat.
Ang tubig na ito ay tatagal ng 10 taon. Pero alam ko na ito ay simula pa lang. Sa hinaharap, magkakaroon pa ng malamig na taglamig, lindol at baha. Iba pang mga krisis tulad ng pagdating ng mga alien. Ang mga supply ay magiging mas limitado. Kaya bukod sa pagkain at tubig, mahalaga rin ang gamot. Kaya bumili ako muli ng singsing sa laro. Ibinigay ko ito sa 2 matchbird at sinabi, simula ngayon. Kayo ang pangunahing pupunta upang mangolekta ng pagkain at tubig, mas marami mas mabuti. Pero huwag nang dalhin ang mga nahawaan ng zombie virus. Ang 2 maliit na nilalang ay tumahol ng 2 beses bilang tanda ng pagkaunawa. Bago pa man makaalis ang matchbirds, si Jen Yumei ay tumakbo papunta sa akin. Masaya niyang sinabi na parang may bumabanggong hukbo sa labas para tumulong. May kislap sa puso ko. Ito pa lang ang 3 araw mula nang sumabog ang apokalipsis. Ang bilis naman, dumating na para ayusin ang problema. Kaya't sumunod ako kay Jen Yuming papunta sa rooftop ng hardin. Talaga namang sa ilalim ng apokalips ng Shanghai. Narinig ang malalakas na ugong ng helicopter. Pagtingin mula sa malayo. 11 armado na helicopter at cargo plane ang lumitaw sa himpapawid. Narinig din ang boses ng radyo na nagsasabing lahat ng nakaligtas sa Shanghai, pakiusap, makinig. Kami ang Navy ng Shanghai. Ayon sa mga nakuha naming tumpak na impormasyon. Sa ngayon, kumakalat na ang malawakang pagsiklab ng zombie virus. Nagtaguyod na kami ng bagong zombie safety zone. Pakiusap sa lahat ng nakaligtas, makinig. Sa loob ng 3 araw, pakiusap, subukan niyong pumunta sa aming safe haven. Nandoon kami upang samahan kayong ligtas na makaalis. Sa loob ng 3 araw, tuluyan na naming iwan ang lungsod na ito. Maraming nakaligtas na nagtatago sa iba't ibang lugar o sa kanilang mga tahanan ang nakarinig ng balitang ito. Lahat ay naging sabi. Napakabuti, dumating ang militar upang iligtas tayo. May pag-asa na tayo. Nakita natin na parami ang mga flyer na nahuhulog mula sa himpapawid. Maraming tao ang nagbukas ng bintana upang mabilis na saluhin ang mga ito. Nakasulat sa pahayagan sa lungsod. Mayroong 18 na magkakasamang ligtas na punto ng pagsundo. Hinawakan din ni Jen Yumeong ang isang pahayagan. Nagulat siya at sinabi, talagang mga sentro ng pagtanggap ng militar ito. Yeje, gusto ba nating pumunta sa ligtas na zone para magtago? Nang marinig ko ito, tumawa ako. Kung dati, baka nag-isip pa ako. Pero ngayon, mayroon na akong mga armas at mga match soldier. Wala talagang dahilan para pumunta sa ligtas na zone. Mas mabuti na umalis silang lahat dito para sa atin. Sa ganitong paraan, magiging teritoryo natin ito. Sa ganitong paraan, maaari kong kolektahin ang lahat ng materyales sa buong lungsod. Nakinig si Jen Yumeong at may pag-aalinlangan na sinabi, pero Yeje, ang ligtas na zone ay may proteksyon ng militar. Pakiramdam ay mas ligtas. Sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari dito. Mahabang ipinaliwanag ko, Yumeong, isipin mo. Kahit ang ligtas na zone ay may militar. Pero tiyak na maraming mga patakaran at limitasyon. Ngayon, mayroon tayong ganitong lakas. Ang manatili dito ay hindi lamang kalayaan. Maaari pa nating kontrolin ang lahat ng materyales. At aalis ang militar pagkatapos ng 3 araw. Sa oras na yon, ang lungsod na ito ay magiging ilalim natin. Excited na nagtatanong si Jiang Yuemeng, ano ang gagawin natin ngayon? Sabi ko, wala kayong dapat alalahanin sa iba. Magpatuloy lang sa pagpatay ng mga zombie. At huwag kalimutan na tulungan silang palakasin ang kanilang lakas. Sa katunayan, marami akong zombie crystal cores sa aking kamay. At natuklasan ko na dahil sa soul contract, ang lakas na itinaas ng kontratista ay ibabalik ng 100% sa kontratista. Ibig sabihin, kung gaano man karami ang itataas ng 2 babae, ganun din ang makukuha ko. Kaya inilabas ko ang 100 zombie crystal cores para sa bawat isa sa kanila. Si Lee Maxin ay nagulat nang tumingin sa akin at nagsabing, binigyan mo kami. Paano mo? Sabi ko, basta okay lang sa akin. Sa anumang kaso, kailangan nyo ngayong palakasin ang inyong lakas. Ang mga ordinaryong tao ay nasa panganib kahit na may kagamitan sila. Ang 2 babae ay naantig sa akin. Iniisip na kahit hindi ako kakain, ibibigay ko sa kanila. Sa hinaharap, tiyak na magbabayad ako ng utang na loob. Sa totoo lang, hindi ito dahil ayaw kong kumain. Pangunahing dahilan ay habang umakyat ako sa level 1-0. Ang mga low-level zombie crystal cores na ito ay para sa wala nang epekto ang aking pinatibay na selula. Agad na lumunok ang 2 babae ng 100 na zombie crystal nucleus. Nagulat sila na natuklasan nilang mabilis na lumalakas ang kanilang kapangyarihan. Natapos na ang pagtaas ng kapangyarihan. Masiglang ginamit ni Lee Maxin ang maliit na pulbos. Tinamaan ng kanyang kamao ang pader ng hardin sa itaas. Nakagawa siya ng isang butas. Pagkatapos ng pagtaas ng 3 babae, binuksan ko ang pahina ng katangian para tingnan. Ang aking katangian ngayon ay level 1-0 na may bonus. Mental na lakas 308, lakas 307, liksi 308, depensa 308, tibay 308, walang talento sa ngayon. Pero mabilis kong napansin ang kulong ng talento. Nagtanong ako sa sistema kung ano ang ibig sabihin ng talentong ito. Sumagot ang sistema. Ayon sa sinabi ng boss, ang talento ay isang misteryosong gantimpala sa mga susunod na sakuna sa dulo ng mundo. Para lamang sa'yo. Nagulat ako na mayroon pang ganitong magandang balita. Talagang ito ay eksklusibo. Alam ko rin na ang biochemical na virus ay unang krisis lamang. May mga susunod pang malalakas na hamog, malamig na alon, at malalakas na ulan.
Kasama pa ang mga mutant na nilalang, sakuna, higanteng hayop at pagdating ng mga dayuhang nilalang. Siguradong may mas maraming gantimpala pa. At interesado akong malaman ang susunod na kalamidad. Kaya tinanong ko ang sistema kung kailan ang susunod na kalamidad. Agad na sumagot ang sistema. May 11 araw pa bago ang susunod na pagsabog ng kalamidad. Ang susunod na kalamidad ay isang malaking fog na tatagal ng kalahating buwan. Mangyaring maging handa, boss. Nagulat ako nang marinig na 11 araw na lang ang natitira. Mukhang kailangan kong maghanda ng maaga. Nang panahong iyon, ang dalawang babae na bagong pinatibay ang kanilang lakas ay hindi na makapaghintay na tumakbo sa balkonahe. Hawak ang sniper rifle, pinaputukan nila ang mga zombie sa ibaba. Hindi ko rin nakakalimutan ang tatlong malalaking tao sa unang palapag. Inutusan ko silang maglinis ng mga zombie malapit sa dockmouth. Sa panahong ito, maraming zombie ang naglalakad sa unang palapag. Gayunpaman, dahil ang mga mech soldiers ay walang buhay na presensya, walang reaksyon ang mga zombie sa kanila. Gayunpaman, biglang nagalit ang ilang malalaking tao. Isa-isa silang naging mga higanteng may taas na 5 hanggang 6 na metro. Lahat ng mga zombie ay naguguluhan. Para bang nagtatanong sa kaibigan. Bigla ka pang nagbago. Sa susunod na segundo, isang napakalaking kamao ang bumagsak. Ang mga zombie ay agad na naging karne. Nagsimula na ang oras ng panghuhuli. Ang tatlong malaking ito ay hindi kaunti sa mga espada at baril. Hindi pa rin natatakot sa virus ng zombie. Sa anumang lugar nila naroroon, halos hindi sila matatalo. Isang umaga lang ang ginugol. Napansin kong mayroon na namang pumasok na 1.2 milyon na barya sa laro. Kapag isinama ang dati, mayroon na tayong kabuang 2.4 milyon. Kaya't nagpasya akong gumastos ng mahigit 300,000 na barya sa laro. Nagpalit ako ng 2 gitnang core ng mech. Pagkatapos, inihagis ko ito sa mech na ibon. Pumunta kayo at hanapin ang 2 angkop. Ng mga mech na sundalo, buhayin at dalhin pabalik. Hindi nagtagal, sila ay lumipad sa ibabaw ng alon ng mga zombie. Lumipad sila sa isang exhibit ng mga second-hand na mamahaling sasakyan. Sa loob, nakakita sila ng isang pulang Ferrari 488 at isang puting McLaren 1. Sa hindi nagtagal, ang dalawang ito ay bumaba sa ibaba. Bumaba ako at nakita kong may 2 magarang supercar sa harap ng bahay. Nang makita akong papalapit, agad silang nagbago ng anyo. Naging isang pula at isang puti, 2 mech soldier na 6 na metro ang taas. Ang pulang mech ay may mga 2 espada na gawa sa mga tailwing. Ang puting mech naman ay may kasamang isang malaking baril. Ang hitsura nito ay talagang nakakabighani. Sila'y magalang na lumuhod sa akin ng isang tuhod. Sinabi nila ng may paggalang, mahal na Panginoong Leader, maganda po kayong makita. Tumingin ako sa 2 higanteng ito at tila kontento ako. Pagkatapos ng lahat, tunay silang magaganda. Kaya't sinabi ko, sige, pumunta na kayo. Kasama ang 1, 2, at 3 na pumunta sa labas upang manghuli ng mga zombie. Kailangan namin ngayon ng mas maraming sundalo. Ang 2 higanteng ito ay tumayo matapos makuha ang utos. Sa saya, sila'y nagbago muli pabalik sa mga supercar. Tumakbo sila patungo sa grupo ng mga zombie. Sa katunayan, napansin ng mga zombie ang 2 higanteng ito. Sa lahat ng iyon, talagang napakalakas ng ingay. Sila'y nagmadali upang makipagbakas sa mga higante. Pero ang mga mecha soldier ay 6 na metro ang taas. Ang mga mekanikal na braso ay halos 1 metro ang lapad. Sa isang malakas na pagdausdos, nawasak nito ang isang bungo ng zombie. Natalsikan ng dugo ng zombie. Ang malaking mukha ng McLaren ay punong-puno ng pagdududa. Pero iba ang Ferrari. Ito ay may 2 talim na napakaswabing matalim. Bawat pagbagsak ay direktang nahahati ang katawan ng zombie. At ang mga talim na ito ay laser pa. Sa oras na yon, tumakbo si Jiang Yumei pababa. Nang makita ang 2 dambuhalang nilalang na nagwawasak. Hindi nakatiis si Jiang na tinakpan ang kanyang bibig sa pagkabigla at sumigaw ng Diyos ko. Brother Ye, ano bang bagay yon? Dito ko lang naisip na hindi ko pa nasabihan ang 2 babae. Kaya't inusog ko ang aking mga balikat at sinabi, ito ang aming bagong kasapi. Si Jiang Yumei ay nanlalaki ang mata sa gulat. Akala niya ay tao pa rin ito. Ngunit mabilis na nakontra ito pagkatapos ng maikling pagkabigla. Nais ng Jiang na makuha ang focus ng pagdating na ito. Tama si Ye. Mayroon akong isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Ang mga zombie sa itaas ay hindi na makakapatay. Nagulat ako nang marinig ang salitang ito. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Umiyak si Jiang Yumei habang sinasabi ito na may magandang mukha. Ngayong umaga, baka ito ay dahil ang mga katawan sa ibaba ay mabilis na nagipon. Ang mga buhay na zombie ay hindi na lumalapit. Hindi na sapat ang aming distansya ng putok. Nagpakita ako ng gulat nang marinig ito. Naiisip ko, hindi ba't walang utak ang mga zombie? Paano pa sila nakakaalam na umiwas sa mga bala? Nag-isip si Gong at tila nakakuha ng ideya. Nag-isip si Gong at sinabing marahil. Ito ay dahil masyadong maraming mga katawan sa ibaba. Nagbigay ito sa kanila ng instinct na madama ang panganib kaya't hindi sila lumalapit. Ngunit hindi ito pwede. Hindi dumarating ang mga zombie. Paano mapapatay ng 3 babae ang mga zombie para makakuha ng game coins at mapalakas ang kanilang kakayahan? Habang ako'y nakakunot ang noo at nag-iisip, bigla akong nakarinig ng boses ng mga nakaligtas mula sa likod ng kalye.